Senior High School Unit 1 na maghahanap at mag-i-interview ng mga taong may alam tungkol sa EDSA. Kasalukuyan po tayo narito sa Libis Espina upang mag-interview ng isang mamayan kung ano nga ba ang kanilang pananaw sa EDSA 1. Ano pong pangalan nila? Ako si ex-kagawad, Angel Santiago. Ano pong masasabi niyo sa EDSA 1? Sa one, ano bang medyo alam niyo sa EDSA 1, karoon ng pagkakaisa mga tao, nagkatutulipon, nagkaisa sila na baba na ang diktator ang presidente natin, mabuhay na ang gobyerno. Sa tingin niyo po, may pinaglalaban po ba mga tao sa mga Meron, hindi pwedeng walang pinaglalaban ng tao. Ang pinaglalaban ng tao, yung mga nararanasan nila sa buhay. Yung kahirapan, walang trabaho, hindi maganda ang patakaran ng mga natsaitaan, mga opisyal. Kaya gusto nila mabago. Nakamit po ba nila ang kanilang pinaglalaban? Nakamit naman dahil nagtagumpay sila, nagkaisa-isa, nanawagan, nagkaisang loob ang mga tao na ibaba na, ibaksak na si Marcos sa pwesto. Sa tingin niyo po, ano po yung dahilan ng pagsali nila sa EDSA 1? Para mabago na nga ang takbo ng gobyerno, para makakita naman tayo ng isang mabuting gobyerno o kamaraan siyang magtatagoy sa atin. Maraming salamat po. At ayun na nga po, ayon po kay ex-kagawad Angel, nakamit naman po nila ang kanilang hinahangad sa pagsali sa EDSA 1. Muli, ako po si Alanis Alcala, nag-uulat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kasalukuyan po tayong narito sa Barangay 12, Lapu-Lapu Street upang magtanong kung ano nga ba ang pananaw ng mga tao sa EDSA 1 o People's Power. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano pong pangalan nyo? Ako si Estelita B. Alcala. Ilang taon na po kayo? Pinanganak ako noong 1944, December 4, 70 po na. Naabutan niyo po yung EDSA, di ba? Oo naman. Nakatira kami noon sa San Rafael Village. Hindi man ako nakarating doon, pero yung driver ko at yung sekretarya ko, nagpunta sila doon. Tsaka yung mga kapatid ko noon, sa Kasalpuan noon, nakatira sila sa dito sa may Fairview. Takbuhan sila sa amin, nakataksi, nagpakapaapa dahil yung aeroplano noon, sumasayod sa tip nila, putok ng putok. Yung ding nagpunta doon na sekretarya ko, hindi sila nakalapit doon sa talaga. Dahil putukan daw talaga. Doon po sa nangyayari. Putukan na nangyari. Pero ako, hindi po ako nakarating. Yung mga kwento sa akin, yung mga kapatid ko talaga, takbuhan sila, nagpakataksi. Dalawang pamilya yung kapatid ko doon sa may malapit-lapit doon sa banda roon. Fairview, doon lugar. Takbuhan sila dahil yung pag lumilipad yung aeroplano, halos sumayod sa atin nila. Nagpuntahan yun, nagpakapaan, takbuhan talaga sila, pero nakataksi sila, nakasakay pa sila ng taksi. Mga anak nila, mga susalos, nagpakahubad, doon lumaking sila. Makarating lang sila, parang umiwas nila doon sa lugar na doon, sa mga panahon na yun. Pero kami, malayo kami dito, kami sa may San Rafael Village. Ano pong masasabi niyo sa EDSA 1? Yung sa unang yun, ang hirap mo dahil yung mga worker or nai-istorbo ba sila? Hindi sila nakakapag-work, ganyan. Nakakaano rin, parang nakakasagabal sa mga trabahador, ganyan. Saka napakagulo, napakaligalig talaga kung saan. Kakabahan talaga sila dahil ang pagkakakala nila, siyempre tatamaan na sila ng mga bala, ganyan. Ako noon, nagtatago ako sa bahay talaga, hindi ako lumalabas kahit anong yaya sa akin. Hindi na tayo doon, ganyan. Ayoko. Natatakot ako.
Sa tingin niyo po, may pinaglalaban po ba yung mga taong sumali doon? Ang pinaglalaban nila, yung mga kapitayan, yung mga ganyan. Uso-uso nun yung mga rally. Halimbawa kayo, group by group, magra-rally kayo, may kasama kayong pari, ganyan, naglalakad kayo sa mga kalsada. Nakikita ko yun nun, mga ganyan. Pag sumasakay ako sa sasakyan namin, ganyan, nakikita ko sila, mga pari, patapos minsan, hinaharang naman sila, minsan naman tuloy-tuloy lang sila, ganyan. Yun lang ang mga naging karanasan ko, dahil hindi naman ako gaanong magala, nangungontrata kasi ako manufacturing, ganyan, mga sidelines, ganyan, mga computer. Sa ano po, sa tingin niyo po, ano po yung pangunahing dahilan bakit sila sumali? Ang pangunahing dahilan ko, yung kapayapaan natin ng mamamayan, yun ang hinahabol nila. Yun ang pinaglalaban nila. Kapayapaan ng mamamayan. Sa tingin niyo po, yung pinaglalaban po nila, nakamit po ba nila yun? Nakamit siguro naman sa mga panahon sa ngayon, parang okay na sa panahon. Nakamit nila. Sa palagay ko, nakamit nila. Kaya lang, sa dami ng tao, sa dami pa ng palakas ng ano ng populismo. Balik ko nga, please. Alam mo na, alis na sa isang pamilya, may sinasalingan, pero sa palagay ko nakamit. Ano may talaga na. Ano pong ano, kung magkakaroon po ulit ng ganun, ano pong masasabi niyo sa mga gustong sumali? Sa panahon ngayon natin, marami ng mga mambabatas, marami ng matatatag na mambabatas. Lalo na lang gugulo. Kawawa, magsasalo-salo yung mga estudyante, hindi na makakapag-aral ng matino dahil magkakagulo na lang. Kanya na lang, katahimikan na lang. Ayusin na lang. Ayusin na lang. Tama na yung katahimikan na lang ang kapayapaan na lang. Magkakasundo na lang. Maraming salamat po. Ayun nga po, natunghayan po natin kung ano po ang opinion ni Nanay sa EDSA 1 o People's Power. Sabi nga po niya na maraming gulo noon. At yung mga gusto pong sumali, sinabi po niya na huwag nyo nang ituloy kasi hindi po tayo magkakasundo pag nangyari yun. Mawawalan tayo ng kapayapaan. Muli ako po si Jayan Alayo, nag-uulat mula dito sa Barangay 12. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kasalukuyan po tayong nasa Barangay 12, Tinshell House, upang mag-interview ng isang mamamayan tungkol sa EDSA Revolution. Nay, pwede po kayong ma-interview? Hello, Ano pong pangalan niyo? Valeriano Gamarza, Ilang taon na po kayo? 58 years old. Ano po masasabi niyo sa EDSA Revolution? Siguro, ang naiintindihan ko lang sa EDSA, gusto namang tao ng kapayapaan, maging malaya, at gusto nilang ang pagbabago sa isang governance dito sa Pilipinas, sa bansa natin. Sa tingin niyo po, may pinaglalaban po ba ang mga taong sumali dito? Oo naman, kasi hindi naman sila siguro mag-aaksaya ng oras o pera kung wala silang pinaglalaban. Nakamit po ba nila ang kanilang pinaglalaban? Oo naman. Kasi, katulad ngayon, naramdaman ko, tinatamasa ng mga tao, yung maging malaya at mapayapang administrasyon. Sa tingin niyo po, ano yung dahilan ng pagsali nila sa EDSA? Yan nga, pinaglalaban nilang maging malaya. At, yun, kapayapaan. Maraming salamat po. Isa na naman pong magandang... Pause mo. Pause. Kakat mo ba yan? Isa na naman pong mamaya ng ating na-interview tungkol sa EDSA Revolution. Sa kanyang pahayag, ipinaglalaban po ng mga tao na makamit nila ang kapayapaan dito sa Pilipinas. Yun lamang po at maraming salamat. Ako po pala si Marian KJ Amparo from MB Asistio Senior High School Unit 1.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Barangay 12, Tinshelos, kung saan mag-interview ng isang mamamayan tungkol sa EDSA 1 o EDSA Revolution. Magandang tanghali po. Pwede po ba kayo ma-interview? Oo, pwede. Ano pong pangalan nila? Marlene Antelor, Ilan taon na po kayo? 57. Ano po bang masasabi ninyo sa EDSA 1? Babarag na yun. Yung mga nangyari? Eh, base sa pagkakaalam ko yun lang, hindi palibasa no, medyo bata pa rin naman ako, kaya masyadong, hindi ako masyadong, ano ko lang sa TV, pero yun nga, tungkol sa EDSA Revolution ba? Inaano mo? Yun, sa pagkakaalam ko, sila, yung gusto nilang paalisin si Presidente Marcos. Oo. Tapos, nung nagkaroon ng EDSA Revolution nga, tapos ang daming pumuntang tao, ang daming tao talaga, pati yung mga, basta lahat ng, pumunta doon sa kayo. Si Juan Clavier ba yun? Hindi. Yung presidente, naging presidenteng si FDR ba? Oo, nandun din yun. Siya ang at saka si isa pang politiko na si nakakalimutan ko na ng ibang pangalan kasi yung dati siyang pulis na naging presidente din. Kalimutan ko na kasi. Basta ganon, nangyari yung ganon. Silang dalawa, yung parang siya ng ng hukbo, di ba? Ng natin. Yun ang pinuno niya. Sa tingin ninyo po, may pinaglalaban po ba ang mga taong sumali dito? Oo, kasi yung P.D. Ramos pala yun. Alala ko na. Oo, may pinaglalaban ng mga tao. Gusto nilang paalisin si Presidente Marcos. Dahil nung mga panahon na yun, nag-ano yata ng martial law. Kaya ayaw ng mga tao. Nakamit po ba nila ang kanilang ipinaglalaban? Oo. Nakamit nila. Kaya nga napaalis si Presidente Marcos. Tapos ang naipalit nila, si Cory Aquino. Sa tingin niyo po, ano yung dahilan na pagsaling nila sa EDSA 1? Yun nga ang dahilan para mapaalis nila si Presidente Marcos. Maraming salamat po. Hmm. At ayun na nga, tuklasan natin tungkol kay... Ano nga po ulit pangalan ninyo? Marlene. At ayun nga po ulit, natuklasan po natin mula kay Marlene na gusto nilang ipatalsik si Presidente Marcos dahil daw po sa martial law. At muli ako po ulit si Clarissa Aponte nagulat mula dito sa Barangay 12, Tinshelos.